the word of prayer. Hindi pa tayo pinangalan. Our Father, Lord Jesus Christ, salamat po kami. Holy Spirit. Salamat po kami sa bagong buhay, Kaya, bagong araw pa, shikiri bagong katakasan. Salamat po sa kapahingahan, kalusugan Panginoon, kagad, kaligtasan Panginoon, kapatuloy po. Salamat po. Ang angels po na ulo yung bibigay action sa pagkakasama. Sampunan ng mga ng Lord, we thank you, Lord. Sampunan ng Panginoon. Patuloy na kami, Panginoon, sa mahat sa pagkakasama. Jesus. Kami, Panginoon, tuloy na Panginoon. At lahat, Panginoon, ng aming tutuloy sa iyong Panginoon. Ay, magandang Panginoon sa inyong karakter. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na ipinagkakaloob mo sa bawat araw, Panginoon, ang aming buhay na Lord, sa iyo po, Panginoon, lahat, Panginoon, at sa iyo lamang po, Panginoon, ang bibinakas ng papuri, pasasalamat sa nagka, ay Panginoon. Amen. 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 Thank you po, kapatid na Rabuni. And once again, good morning everyone and good afternoon here in the Philippines. By the way, this is the last Monday, tama po ba? Last Monday of the month of April at parang ang bilis po ng ating panahon. But ang pinakamaganda lang po dito sa atin, gaano man kabilis ang panahon, at least ganun din po tayo kabilis na dumudulog at lumalapit sa ating Panginoon. Kaya asnapi salute for all intercessors here in Daybreak, and napakaganda talaga kapag tayo po ay laging kasama po natin ang Panginoon. So this morning, thank you for allowing me to share. Thank you kay Pastor Rory and kay Ate Finet, no, na naroon pa rin ang patuloy ninyong pagbigay sa akin ng mga assignment gaya nito, and that is actually my pleasure to share the Word of God. And our topic this morning, it's all about what you will get. No, ano ba ang makukuha natin? So, ito po ay kinuha niya dito sa Jeremiah chapter 45 verse 5. And here in this slide, the word here is, I will give your life to you as a prize in all places wherever you go. So binasa ko po yun dito sa Jeremiah chapter by Oswald Chambers actually. Binasa ko po sa Jeremiah in Tagalog version. Sabi po dito, wag mo nang nasaing makamit ang mga dakilang bagay. Ito, kumbaga parang mas na-open pa yung mind ko kasi dito kasi I will give your life to you as a prize in all places wherever you go. Kasi Tagalog, wag mo nang nasaing makamit ang mga dakilang bagay. Bakit? Sapagkat pahahatdan ko ng kasamaan ang lahat. Gayunman, sabi dito, ililigtas ko ang iyong buhay. No, God speaks to, actually this is the word of the Lord, no, to Baruch through Jeremiah. At sinabi po dito, and do you seek great things for yourself? Ito ang sinabi niya sa English, ang kadugtong bago po itong sinasabi. Do not seek them, for behold, I will bring adversity on all flesh, says the Lord. No, this is the word. But I will give your life to you as a prize in all places wherever you go. So, meaning this is kumbaga kung titingnan po natin ang sinasabi po ng Panginoon,
kay Baruch ay yung ibibigay niya, yung tinatawag na life. Kung titingnan po natin in the first slide, pwede po ba tayo pinet sa first slide? Sabi po niya dito, this is the firm and immovable secret of the Lord to those who trust Him. No? And ano yung immovable? What is the immovable and secret of the Lord to those who trust Him? Sabi niya, I will give your life to you. So the immovable secret of the Lord to those who trust Him is the word life. No, is our life. So what more does a man want than his life? It is the essential thing. Your life as a prize means that wherever you may go, even if it is into hell, you will come out with your life and nothing can harm it. So many of us are caught up in exhibiting things for others to see, not showing off property and possessions, but our blessings. So habang binubulay-bulay ko po itong sinasabi po dito, no, sa story po dito ni Jeremiah, Jeremiah chapter 45 sa verse 5 na kinote po ni Oswald Chambers. Dito makita po natin kahit sa verse 3 that Baruch has lamented his suffering. And God assures him that while the nations would fall, his personal life, would be spared as a divine, tawag dito, no, para hindi ako makita, divine gift, a prize. Unlike many who would perish, Baruch faithfulness would, tawag dito, should be rewarded with survival even in exile. Kayo nang sinabi niya doon. Wherever, sabi po niya doon ni Oswald Chambers, wherever you may go, even if it is into hell, you will come out of your life and nothing can harm it. Ang isang bagay nakita ko dito, kasi kaya ang napili kong awit is count your blessings. Kasi napakarami pong mga tawag dito, nagsiserve kay God with wrong motives. They don't know how to appreciate the blessing from the Lord, the blessing, no, the results in serving God, no, results in kung meron po tayong right motive, kapag ang ano kasi marami kasi nagsiserve sa Lord ngayon, ang laging katanungan, what I will get instead of what we give, what they can give. Ang nangyari, what they get. Kaya, kumbaga, hindi po nakikita na, kumbaga, yung pagsiserve sa Lord, kagaya po nito, yung magsishare ng Word of God, this is actually a blessing. No, this is one of the opportunity na ipinagkatiwala po sa atin para po sa pamamagitan po natin, doon po natin ma-share ang salita po ng ating Panginoon. Kaya, yun ang sinasabi dito. Ang sabi po sa next slide po, all these things, sabi, that we so proudly show have to go, but there is something greater than can never go. The life that is hidden with Christ in God. Yun ang sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 3. Kaya are you prepared to let God take you into total oneness with Himself, paying no more attention to what you call the great things of life? Ano ba yung mga nakikitang mga malaking bagay sa buhay? Are you prepared to surrender totally and let go? Kaya ba nating let go yung mga bagay na nakikita natin, na akala natin yun po ay tawag dito, yun po ay bagay na na parang akala natin yun na ang para sa atin. Akala natin yun na, no, ang makasatisfied sa atin. No, kaya na sabi, the true test of abandonment or surrender is in refusing to say, well, what about this? Beware, ang sabi dito, beware of your own ideas and speak
speculations. So, what more does a man? What then is life? Yun ang tinatawag. So, many serves, but in wrong motive. Yun kasi, kaya sabi dito, beware of your own ideas and speculations. Because there's a lot of people, Christians, who serve with wrong motive. If they serve only for what we can get, as what I am saying, and we miss, no, if that is our motive, we miss all the reward, no, ang pinakamagandang regalo ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew 16:25, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang siyang magkamit noon. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon dapat all out. All out po. Hallelujah. The prize wasn't wealth or success, but life itself as a gift from God. So He cares His own. He protects those to serve Him faithfully. You know, ang Diyos nagsasabi na iniingatan po niya ang kanyang mga pinili. Iniingatan po niya ang lahat ng mga tao naglilingkod sa kanya faithfully. Ito po ang example po dito, kahit po si Noah po actually, kung baga, hindi po niya tiningnan kung ano man ang sasabihin ng tao sa kanya, kahit binubuli po siya ng maraming mga tao, hindi po siya pinapakinggan, kahit po ang kanyang family, kung masasabi po natin, kasi kung baga doon sa Genesis, si Noe lang talaga ang pinaka matuwid na tao sa kanyang kapanahunan. Hindi po niya tiningnan. Pero ang nakita po natin doon, talagang protect po siya ng Lord. God protect His own. Hallelujah. Kapag tayo po'y naglilingkod sa Panginoon ng buong buo, iingatan po tayo ng Diyos. Kaya ito yung price, kahit kay Baruch. No, Baruch price wasn't earthly glory, but God's sustaining hand. Hallelujah. God's promise is not always prosperity, but the presence and the purpose of the Lord. Hindi, kasi sa atin po, ang tingin po natin, parang, kumbaga, pag naglingkod po tayo sa Diyos, marami pong mga tao na ito para pagpalain po tayo. Hindi pinagpala na po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! So, pinangako ng Panginoon na ang proteksyon ay sa atin. Nabibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan at ito'y ang kailangan po nating i-work out. Kaya anong sabi, next slide po. The moment you allow yourself to think, what about this? You show that you have not surrendered and that you do not really trust God. Hallelujah. But once you do surrender, sabi nga po, but once you do surrender, you will no longer think about what God is going to do. Abandonment, meaning to refuse yourself the luxury of asking any questions. If you totally abandon yourself to God, He immediately says to you, I will give your life to you as a prize. Yun ang kaninang kinote po ni Oswald Chambers. What, hallelujah, you will get. Kaya kapag tayo po ay totally na surrender po natin yung buhay natin sa Panginoon, hallelujah, kung tayo po yung maglilingkod ng buong puso, ng may katapatan, ano po ang makakamtan po natin? Hindi nga po bagay dito sa mundo, mga temporary, mga bagay, bagkos yung sinasabi po ay yung tinatawag dito na buhay. Hallelujah. No? Kaya dito, abandonment meaning to refuse yourself the luxury of asking any questions. If you totally abandon yourself to God, He immediately says to you, I will give your life to you as a prize. The reason people are tired of life is that God has not given them anything. They have not been given their life as a prize. That requires fully surrender. Hallelujah. You will no longer think about what God is going to do. Abandonment meaning to refuse yourself the luxury of asking many questions.
So it is actually a rebuke against selfish ambition. No? Kasi ito yung tinatawag, more people always seek fame instead to live faithful. Marami po kasi mga tao na, kung baga, laging iniisip ay yung mga bagay-bagay na, o dito, yung mga nakikita. Sinabi nga po sa Corinto that God said that we must to live by faith and not by sight. Kapag meron na po tayong buhay, pag meron na po tayong buhay, lahat susunod eh. Everything will follow because we have life. Pag may buhay po tayo, ma-appreciate po natin yung lahat ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Bagay na tinanggap po natin, bagay na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Ma-appreciate po natin. Hallelujah, ma-manage po natin ng maigi ang lahat ng bagay. Marami po kasing mga tao, they are alive, no, physically, but spiritually, they are dead. They are dead spiritually, kaya hirap na hirap sila, di sila makakaunawa, di nila makukuha ang mga bagay, di mauunawaan yung mga bagay-bagay, kahit lalo na pagdating sa mga pagsubok, lalo na pagdating sa mga sirkumstansya na minsan no hindi natin maunawaan just because yun pala the sign, patay pala tayo inside. Spiritually speaking, naghihingalo po pala tayo. May sakit po pala tayo. Pero nung sabi, next slide po, the way to get out of that condition is to abandon yourself to God. And once you do get to the point of total surrender to Him, you will be the most surprised and delighted person on earth. Wow, glory to God. Kaya kapag pinagkatiwala po natin ang lahat sa ating Panginoon, hallelujah, ang sabi po dito, hallelujah, no, if, saan na ba yun? Sabi dito, if once you do get to the point of total surrender to Him, naka-highlight, you will be the most surprised and delighted person on earth. Yan ang sinabi po dito. Glory to God. God will have you absolutely without any limitations. And He will have given you your life. If you are not there, it is either because of disobedience in your life or your refusal to be simple enough. Yun ang sinasabi po dito. Kaya marami pong hindi sapat eh. Ang Diyos sapat, pero minsan ang naglilingkod salat. They are living in scarcity. Why? Kasi hindi pala naka-totally, hindi pala naka-fully surrender yung buhay. May condition po pala ang paglilingkod sa Diyos. Binigyan ng kondisyon, mali ang motibo, mali ang pananaw sa paglilingkod sa Diyos. Na dapat ang pananaw po natin, ginagawa po natin ito dahil binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Ginagawa po natin ito dahil lahat na ay nasa atin. Ibinigay na po ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya the practical application, hallelujah dito, number one, this is what we need to remember or, number one, check your motive. Sa paglilingkod po sa Panginoon, para alam po natin what you will get. No pa, ano po ba ang dapat po nating makukuha by Oswald Chambers? So, sinabi niya sa Jeremiah chapter 45 verse 5, I will give your life to you as a prize. Grabe. Kaya, eto, are you following God for His blessings? Or are we following God for our own self? For blessings, I mean, dahil sa mga pagpapala or tayo po ba ay sumusunod sa Diyos because we know that our God is the creator, the provider, the supplier. He is our everything. We serve because of God. Number two, trust His plan. Ito yung nakita natin. Una, check po natin yung motibo natin. Bakit ginagawa po natin ito? Pangalawa,
We need to trust His plan. Even when His will seems costly or unclear. Trust. May kasabihan, trust the process. Minsan, masakit. Marami po tayong napagdaanan. Marami po tayong nagiging karanasan. Ako bilang lingkod ng Panginoon, ang dami kong napagdaanan. Parang araw-araw ka dumadaan sa tinatawag na test. But God said, sa Bible nga sinasabi, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Napakasarap ba na kapag ang Diyos po ang kasama natin? Kahit ano pong mangyayari sa buhay, kapag binigyan na po tayo ng Panginoon ng buhay, di po natin dapat katakutan. Anuman ang mga pagsubok, sakit at karamdaman, kahirapan, kahubaran, or anuman mga kapatid, wag po tayong matakot. Sabi nga ng Panginoon in Matthew 6:30, if we seek the God first, He will provide, He will add everything. Seek you first the kingdom of God and His righteousness. Minsan nakalimutan yung righteousness, only the kingdom of God. But if we seek the righteousness of God, all things shall be added unto us. Eh, napakasarap po. Hallelujah. And number 3, ang gagawin po natin, this is the practical application to embrace the total surrender or the fully surrender to God. Chambers point in radical, the joy of Christianity is Christ Himself. When we seek Him above all else, we find a deeper reward, His presence and purpose. So what is the wisdom from Oswald Chambers? Next slide. He said, civilization is based on principles. True. Yan po, base sa principles, which imply that the passing moment is permanent. The only permanent thing is God. Yes, everything here is temporary. Hallelujah. Life is a test, but the permanent is God. And according in John 1:1, the word of God is God. And that's the reason why we need to read, we need to listen, we need to meditate the word of God, because that is our life, because the word of God is God. Hindi po natin pwedeng ipagpalit ito ang tinatawag dito na glory to God knows about isa atin. At ako po ay nata-challenge po sa inyo po mga kapatid ko sa ibang bansa. Dahil alam ko na kayo po ay napakarami pong may mga trabaho po kayo dyan, napakarami po ninyong mga trabaho, pero binibigyan po ninyo ng pagkakataon talaga itong makinig, itong mag-share, hallelujah. Unlike minsan dito sa Pilipinas, yung mga tao parang tawag dito, parang wala lang ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga sa kanila, no, doon sa ibang bansa, kahit hindi po pwedeng magbasa ng Biblia, kahit hindi po pwedeng magsamba, ngunit ginagawa nila ng kaparaanan, pinaghahandaan po nila, at dahil sa paghahanda na ginagawa natin, dahil sa kaparaanan na ginagawa po natin mga kapatid, doon po pala tayo lalong pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito, the word of God is only the permanent here on earth. The only permanent thing is God. And I put anything else as permanent. Sabi nga, I become atheistic. I must build only on God. Sabi sa John 14:6, alam po natin yan, na I am the way, the truth, and the life. Only God is the way. Only God is the truth. Nothing else. No, and wala nang iba. Only God is the way. Sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat ng ating kinakailangan, sa lahat ng ating mga iniisip, sa lahat ng mga problemang dumarating, personal man, pamilya man, community man, or corporate man, or anumang klaseng problema, only God is the way. There is a great solution. Walang ibang solusyon sa lahat ng ito kundi ang ating Panginoon. So glory to God for this word. Hallelujah. Kaya salamat sa Diyos na ito pong ang devotion through Oswald Chambers. No, sabi ko kumbaga ngayon ko lang ito kumbaga na-absorb at na-appreciate kasi before noong ako po ay nasa tawag dito prayer altar,
nagkaroon pa ako ng sarili kong pagbabasa ng Biblia, tapos kung ano ang magre-rema, sinishare ko. Pero minsan ngayon, eto na ang naging dahilan at sabi ko nga, grabe talaga itong si Oswald Chambers at parang nakaka-challenge yung buhay. Ano nga ba talaga? Sino nga ba talaga? Hallelujah, kanina nag-attend ako sa daybreak, sinabi nila na ito pala si Oswald Chambers. No? So, kaya salamat sa Panginoon na ngayon ay hanggang kahit wala na siya ngayon, pero na-preserve po ang kanyang sermon at tayo po ay nagiging, tawag dito, nagiging recipient po sa mga sermon po ni Oswald Chambers. Glory to God. Hallelujah. So, parang, ay, hindi ko makita. Parang pinicturean ko yun kanina kung hindi ko kasi ma-memorize. Kaya glory to God. Kaya ngayon po, hindi ko alam kung nag-prepare po sa Ate Finet ng yung, ano ba yun, an yung kanta kanina na yon, Ate Finet na sinabi mo. Ay, Yun kasi ay wala. Tinanggal ko na po, Pastor. Kala ko yun kasi pinapalitan nyo na naisip po. ko, yun kasi naisip ko sa sa katapusan po, paawitin. So glory to God at yun po ang mensahe ng ating Panginoon through Oswald Chambers at ngayon ay napakinggan po natin. So ibigay ko na lang po sa inyo, Ate Finet, kung meron pa pong idagdag at meron pong mga insights na nakuha po tayo dito sa word ni Oswald Chambers. Thank you po. Thank you for letting me share. Yan lamang po. Ibalik ko na po sa inyo. Ayan. Amen. Amen. Praise be to God. Thank you, Pastor Jenny Lynn. So, kung meron po ba tayong mga sharing or reflection? Kung meron pong gustong mag-share, you are free or you're welcome to unmute yourself. Meron po ba? Napakaganda po nung ating meditation, nung ating pong devotion. And I believe we are all thinking now at syempre marami po tayong ite-take away from here that we can reflect on further sa atin pong mga sariling mga quiet time with the Lord. Pinet, Yes po. ito po. Ito pala yung napicturean ko kanina, yung si Oswald Chambers. Oswald Chambers was an early 20th century Scottish Baptist evangelist po pala siya and teacher who was aligned with the holiness movement. Kaya pala yung mga message ay grabe. He is best known for the daily devotional, My Utmost for His Highest. So ito pala si Oswald Chambers. Kanina ko lang po na pinicturean ko po kasi hindi ko po na kinilala talaga kung sino po si Oswald Chambers. Ito po pala siya. Thank you po. Amen. Thank you din, Pastor Jenny Lynn, for sharing that information po tungkol kay Oswald Chambers. Of course, dahil ginagamit po natin yung kanyang mga devotional, it's important din po na that we know a bit of a background sa kanya po naging buhay at ministry na ngayon, hanggang ngayon, tayo po ay nakikinabang and I believe it will be the same with the future generation. At marami po tayong kung nakikita po natin, 'di ba, sa araw-araw ay marami po tayong napupulot ng mga aral, minsan mga fresh revelations, mga bagay na parang ngayon lang natin naririnig or maybe ngayon lang natin nare-realize o na na nare-reveal sa atin at tunay na pinupuri natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na ito sa pananampalataya, si Brother Oswald. Okay, so sige po, kung wala na pong mga sharing, let's move on sa atin pong prayer time. And let me just share my screen po ulit. Wait lang po.
Dalhin muna natin to. Save. Okay. Wait lang po. So, yan. Okay. Share screen. Yo. Sensya na po. Naglolo ko yung ating share. Bagal po yung ating computer. Ayan. Okay. So, ayan po. So, dumako na po tayo sa atin pong pangalawang gawain, ang ating prayer blast. At bago po tayo mag-umpisa at nais ko pong mag-assign na po ng ating pong mga prayer leaders para po tuloy-tuloy na po tayo. So yung prayers for healing, hilingan po natin si kapatid na Lydia, Sister Lydia. If you are able to lead us po dito sa prayers for healing. Ayan, Okay dito si po. Sister Lydia. And then po yung sa focus on the family, pillar of society, focusing on the family. Hilingan po natin si Brother Virgil, Kuya Virgil, pwede po kayong mag-lead po dito sa prayer focus na to, sa family po. Sister Ayan, Philip. maraming salamat po. Tapos sa nations, hilingan po natin si kapatid na si Brother Raboni. Brother Raboni, pwede po kayo mag-lead mamaya dito sa nations and the Okay po. government. Salamat po. And then, ang panghuli sa church and ministries, hilingan po natin si Pastor Rory para po dito sa mga prayers for church and ministries. Sige Okay. po, Ate Fidel. Thank you, Pastor. And then sa atin pong panghuling panalangin mamaya sa Thanksgiving prayer natin and benediction, hilingan po natin si Pastor Jenny Lynn na siya po ang mangunguna sa ating pong Thanksgiving prayer and benediction na rin po mamaya po pagkatapos ng ating prayer blast. Okay, so tuloy-tuloy lang po tayo. Wala na po tayo yung 1 minute, basta tuloy-tuloy lang po sunod-sunod yung atin pong mga prayer leaders para po sa mga iba't ibang prayer focus natin dito sa prayer blast. So unahin na po yung mga prayers for healing, Sister Lydia, and then po sa family, si Kuya Virgil, and then nations and government, si Brother Raboni, tapos sa church and ministries ay si Pastor Rory po. Ang Thanksgiving prayer si Pastor Jenny Lynn. Benediction na rin po. Okay, so sige po, Sister Lydia, umpisa na po tayo. Thank you po. Sige po, tayo po ay dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, God of Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon. You are a great, great healer po, Panginoon, sa aming buhay. You are the rock, salvation po, Panginoon. Our Redeemer, Lord Jesus. You are the King of Kings, Lord of Lords po, Panginoon. At kayo lamang po, Panginoon, ang siyang tumutugon. You are a miracle worker po, Panginoon. El Shaddai, Yahweh, Adonai po, Panginoon. Lahat ng mga pangalan na ito ay taglay niyo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, Lord God, nandito kami sa inyong presensya po, Panginoon. Dinuduhod po namin po, Panginoon. Dinudulog po namin ang lahat ng mga kapatid na namin na nandito sa mga nasa harapan po namin. At sabi niyo po dun sa Mateo po, Panginoon, all the diseases, all the sicknesses, you are healed. Various sickness and
and diseases po, Panginoon, illness po, Panginoon, infirmity, affliction po, Panginoon, whatever we had po, Panginoon, Lord, kinuha nyo na po, tinanggal nyo na po sa aming physical na katawan na ito po, Panginoon, Lord God. By your wounds, by your stripe, by the cross po, Panginoon, we are healed already po, Panginoon. We are completely restored po, Panginoon, in Jesus' mighty name po, Panginoon. At Lord, inaangkin po namin ang lahat ng mga kapatiran namin dito, Lord God, ay magaling na po, Panginoon, Lord God. At pati po yung mga health issues ng aming mga kapatiran, yung mga may cancer po, Panginoon, they are fully healed na po, Panginoon, Lord. Pati po, Panginoon, yung mga matataas na sugar, yung mga heart ailment po, Panginoon, sa kanilang physical. Lord, hindi lamang po physical, kundi yung spiritual na buhay ng bawat isa sa amin po, Panginoon, including, Lord God, yung aming mga mahal sa buhay na nasa karamdaman po, Panginoon, nasa banig ng karamdaman nila po, Panginoon, Lord. Ibabangon niyo po, Panginoon, Lord Jesus. At Lord, thank you, Father, Lord Jesus, at yung Brother Paul Pelaez na kapatid ni Pastora Rose na meron din pong stage 3 cancer colon po, Panginoon, na nasa ospital. Pati po yung father-in-law ni Pastor Robert po, Panginoon, in Jesus' mighty name, they are completely healed. At Lord, palakasin nyo ang immune system nila po, Panginoon, Lord, to recover, Lord, at ma-sustain nila, Lord God, ng kanilang katawan at matanggap nila po, Panginoon, Lord, ang lahat ng mga gamot na dinalagay sa kanila, Lord God. Use mightily, Lord God, yung mga doctors, yung mga hospital, Lord God, na mga medical na ginagamit nyo, including na yung kanilang mga iniinom po, Panginoon, Lord, na medicine ay sa inyo po galing at maging instrument ito ng kagalingan nila po, Panginoon, sa amin po, Panginoon. At Lord, pati po yung mga Lord, yung mga merong joint pains po, Panginoon, at Lord, yung mga dumadaan sa Lord, sa mga senior moments, yung mga senior na mga nagwi-weekend, Lord God, nagpapahina, Lord God. Palakasin nyo ang aming itong aming physical na katawan na ito, Lord God. This is your temple at naniniwala kami na hindi nyo, Lord God, na masisira itong templo na ito at ginagamit niyo po, Panginoon Lord, yung vessel na aming katawan na ito upang lalo kaming makapaglingkod sa inyo po, Panginoon. Inaangkin po namin ang lahat ng inyong gagawin pa sa aming mga kapatid na ito. They are fully restored. They are, Lord God, na babangon sila sa kanilang anumang karamdaman na ito, Lord God. Pati po, Panginoon Lord, yung mga nalulumbay, nalulungkot po, Panginoon. Sasamahan niyo sila, Lord God. Yung mga wala pong mga kasama sa kanilang tahanan po, Panginoon, na wala pong mag-alaga po, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng makakatulong ng helper, pati po yung mga provision, yung mga pangangailangan nilang financial. Ipo-provide niyo, Lord God. At na wala pong imposible sa inyo po, Panginoon, sa mga anak niyo nang humingi ng tulong at dumudulog sa inyo po, Panginoon, Lord God. At Lord, dinirinig nyo ang bawat panalangin ng mga anak nyo, ng mga anak nyo, lalo na doon sa mga nasa Lord, doon sa mga malalayo na lugar, Lord, lalo doon sa mga affected ng victim, Lord God, ng mga physical disaster po, Panginoon, lalo na doon sa at war na places like Ukraine, Israel, Lebanon, Lord God, kung saan meron pong affected po, Panginoon, Lord, kayo po, Panginoon, ang siyang comfort, Lord God, doon sa mga at
kayo po ang mag-ingat, lalo na po dun sa mga nasa lugar na hinostage sila po, Panginoon Lord God. Kayo po ang siyang magbantay, mag-protect po, Panginoon Lord. Let your angels po, Panginoon, at ma-release na po, Panginoon Lord God, na merong kapayapaan po, Panginoon, dun sa lugar nila po, Panginoon Lord. We declare healing, we declare, Lord, your sovereign will po, Panginoon, para dun sa aming mga kapatid namin. Especially, Lord, dun sa mga ano rin namin po, Panginoon, yung mga kapatiran sa iba't ibang iglesia po, Panginoon, na merong ganitong karamdaman po, Panginoon. Pati po yung Lord God, na protektahan nyo rin po yung mga tao, Lord God, lalo na dito sa weather namin na sobrang init din po, Panginoon, na siyang nagiging cause din ng heat stroke po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dinideklara ko po, Panginoon, yung aming weather ay maging fair at hindi po siya maging Lord, mainit na mainit, kung hindi pa-cloudy nyo po, Panginoon. Pakulimlimin nyo yung aming weather na ito po, para hindi po kami, Lord, maapektuhan. In Jesus' name we pray po, Panginoon. All of these are prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Most gracious Heavenly Father, hallelujah. Jesus Christ, we love you. Holy Spirit, our God, our triune God, we praise you and thank you. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa pagtitipon-tipon namin ngayong araw na to upang sambahin ka at purihin ang iyong pangalan. Panginoon, inililift up po namin ang mga bawat pamilya sa aming lipunan po. Lahat po kami, mga kamag-anak namin, mga pinsan, lolo, lola, kapatid, uncle, tito, titas, and mga nieces at mga pinsan po. Panginoon, dinadalangin po namin na ikaw ang matahimik na nakikinig sa aming mga sinasabi, sa aming mga binibitawan salita. At kayo po ang nangunguna sa amin, lalo-lalo na po sa aking mga siblings, sa aming mga kapatid. Dinadalangin po namin yung mga malalayo po sa amin, lalo na po yung kamag-anak namin na malayo sa amin. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob ng pagbuklurin. Maging united po kami sa isa't isa, na magkaroon po kami ng communication sa isa't isa para hindi po nagkakaroon ng animosity, na hindi po nagkakaunawaan, Panginoon. Bigyan mo po ng lakas ng loob ang bawat isa sa amin na purihin ka lagi, nasambahin ka lagi, tawagan ka lagi para lahat ng aming mga problema sa pamilya ay maibsan, Panginoon. Kayo po ang greatest teacher namin. Kayo po ang greatest father namin, Panginoon. Kayo po ang aming ama na sinasamba namin na kayo ang gagawa ng paraan ng magkaisa kami, Panginoon. Dinadalangin ko rin po ang aming pamilya sa church namin as a family, O Lord. Huwag niyo pong pabayaan na magkaroon ng miscommunication, ng misunderstanding. Lahat po ay dapat magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa sa puso namin, Panginoon. Gayun din po dito sa Daybreak, dinadalangin ko po ang bawat pamilya ng mga kasama namin ngayong araw na to at saka yung mga nakakasama namin, Panginoon. Huwag mo pong pabayaan ang bawat isa sa amin. Lahat po ng provision na hinihiling namin, alam po namin kayo lang po makakapagbigay, Panginoon. Yung hiling po namin sa mga kalakasan at sa health ng bawat pamilya, Panginoon. Mukha po ng sabi ni Sister Lydia, kayo po ang aming Jehovah Rapha, Panginoon, our healer. Kayo po ang manguna sa ikalulusog ng aming mga katawan, Panginoon. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga kamag-anak na malayo sa amin. Kamukha po namin na kami ay na malayo sa isa't isa, malayo sa pamilya. Kamukha po ng mga nasa London, nasa UAE, nasa Kuwait,
at nasa Spain, Panginoon, may mga kamag-anak po sila rito sa Pilipinas. Pagpalain mo po ang bawat isang pamilya nila, Panginoon. Huwag mo po pababayaan. Alam po namin kayo lang po ang aming tagapagligtas. Kayo ang aming Redeemer, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan na kamukha ng iyong pangako na you will be with us till the end of time. At pinangahawakan namin to, Panginoong Jesucristo, na aming Savior and Redeemer. In Jesus' name, Amen. 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 Patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Pagkas, Panginoon, ang aming concern, God, ang bawat bansa, Panginoon. Patuloy ngayon na maranas ang Lord, we speak peace, O God, declare peace for Israel, O God, between Israel and their adversary, ang Hamas, Iran, in Palestine, and Lebanon. When we pray, O God, that Almighty hands on that be upon the Lord and karoon kapayapaan. Pray for us, but do it, protect us in maintain Panginoon. We pray, precious for each step. Pray, Panginoon. Tuloy ng alipit, Panginoon. At Philippines, China, Panginoon, na ngayon, Panginoon, ay kakaroon ng dialogue, Lord, at kakaroon ng peace deals, Lord, at Panginoon, ang alam Panginoon, mga leaders ng aming bansa, ng mga bawat nation, Lord, at kayo po, Panginoon, sa pag-direct, Lord, at upang patuloy, Lord, at na magkaroon ng kapayapaan, Lord, at sa bawat bansa, Panginoon, na ang kabuluhan, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, ng lumayan. Lord, we pray, O God, na salita mo po, Panginoon, patuloy, Panginoon, na maihayag, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon, lalo na po, Panginoon, yung hindi pa, Panginoon, na Lord, we pray, O God, na kapayapaan, Panginoon, na mangyayari, Panginoon, sa bawat bansa, lalo na po, dito Kristo, ay bigay daan upang ang salita, ay malayang mga kilos. Lord, we pray, O God, tuloy na po, Panginoon, i-orchestrate, Panginoon, ang mga puso at damdaming isipan ng mga world leaders, Lord. Ipang tuloy, Panginoon, na ipusto na yung Panginoon ang kapayapaan at pagkakailangan po, Panginoon, ang nagbibigay kayo po ang Prince of Peace, Lord God. Kaya, Lord, we thank you, Lord God, alam naman, Panginoon, na sa bawat pasyon, Panginoon, ay magkakaroon ng kapayapaan. We pray, O God, na patuloy, Lord God, na ang pagkilos, Panginoon, ng establishment ay patuloy mo po, Panginoon, ipapadama, Panginoon, sa bawat vision, Lord God. Nalang Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, ang kakalot, ang kayo lamang pagbibigay ito. Lord, we thank you, Lord, that sa iyo namin, Panginoon, pinataas sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Patuloy po tayong lumapit sa ating pong Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, patuloy ka naming itinataas, pinupuri sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, sa iyong gawain sa oras po ito. At aming pong nilalapit o Diyos ang bawat mga manggagawa, ang inyong mga anak o Diyos na inyong tinawag at pinili upang manguna o Diyos sa iyong mga iglesia. Ang mga manggagawa, pastor, dikonesa, deacon, mga laiko, lay leader, bawat presidente nila o Diyos magmula sa kabataan, mga bata, mga young adult, mga
kalalakihan at kababaihan sa loob ng iyong eklesiya, sa loob ng iyong iglesia. Ama, ang dalangin namin ay patuloy na ang kanilang puso't isipan ay sa iyo lamang, na ang buhay nila ay tunay na nakatuon sa inyo, O Diyos. Hindi lingid sa inyo na maraming pinagdadaanan ang kanilang buhay. Kaya kami lumalapit, palakasin mo ang kanilang kalooban, palakasin mo ang kanilang buhay pananampalataya na pagsunod sa iyo. Palakasin mo, Panginoon, ang kanilang pagtitiwala na hanggang katapusan sila ay hahawak, magtitiwala, mananampalataya, at ang kanilang pagmamahal sa inyo, Panginoon, ay laging lalabong at magiging malalim. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pagsasakripisyo. Salamat po, Panginoon, sa kanilang sa inyong paghamit sa kanila. Ang aming dalangin, O Diyos, ay patuloy na kayo ang siyang manguna. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang maglalagay sa kanilang puso na magiging tapat hanggang wakas. Na sila, Panginoon, ay tunay na ang kanilang buhay ay makikiayon lagi sa inyo, sa inyong salita, sa iyong layunin, sa iyong kalooban, hindi sa galaw ng mundong ito o ng kamunduhang ito. Hindi dahil sa kagustuhan ng isang leader, hindi dahil sa kagustuhan ng mayroong kakayanan, kung hindi sa inyo, Panginoon. Kaya tanggalin mo, Panginoon, ang anumang pagmamataas. Tanggalin mo, Panginoon, ang anumang pagmamayabang. Pagkos, Panginoon, ang aming dalangin, ang kababaang loob, ang siyang manatili sa kanilang puso, sapagkat ang iyong sinabi, ang sino man ang nagpapakataas ay siyang iyong ibababa. Ngunit ang nagpapakumbaba, ang siyang iyong itataas. Salamat. Salamat sa iyong salita na sinabi mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Yung mga dumadaan ng mga persecution, dahil sila, Panginoon, ay naninindigan sa iyong salita, ay pinapangaral ng kaligtasan. Ama, ang aming dalangin, kung man sila ay nasa kulungan, iligtas mo sila sa tiyak na kapahamakan. O silang kung sila man, Panginoon, ay ginikipit. Ama, hayaan mo ng iyong banal na espiritu ang siyang pumagitna o pumasok sa kanilang puso't isipan upang patuloy mangaral sa iyong banal na salita. Salamat. Salamat sa iyong pagmamahal sapagkat ikaw ang unang nagsakripisyo. Ikaw ang unang inalipos na. Ikaw ang unang inusig. Pero hanggang sa huli, kami ang iyong inisip. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 So, Jeneline, Amen. Hallelujah. Tayo po ay sama-samang manalangin, magpasalamat. Salamat po, O Diyos, na makapangyarihan, na kayo po ang nangakong hindi, Lord God, pumapalya. Lahat ng binitiwan mong pananalita ay naging katotohanan. At ngayon, Panginoon, marapat lamang na ikaw, Panginoon, sa iyo namin ibalik ang lahat, Lord God, ng pasasalamat. Sa iyo namin ipinagkatiwala muli ang aming buong katauhan, ang aming, Lord Jesus, buong buhay, Panginoon, kasama ng aming pamilya. Salamat sa buhay, Lord God, ni Ate Finet, na hindi nagsasawa, patuloy mo siyang pagpalain. Ganon din po sa buhay ni Pastor Rory, Father God. Patuloy mo siyang basbasan at pagpalain. Hallelujah. At gamitin effectively and mightily sa gawaing ipinagkatiwala mo sa kanya. Sampo ng kanyang pamilya, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maging sa buhay, Lord God, ni Sister Flora. Patuloy mo rin po siyang alalahanin. Di ko man alam kung ano ang kanilang mga hinanaing. Hallelujah. Mula kay Ate Finet, kay Pastor Rory, kay Pastor kay Sister Flora, Lord God. Di ko rin alam, Panginoon, kung ano ang hinanaing, Lord God, kahit ng kapatid, O God, Sister Ledja, O God.
kahit kay Sister Ophelia, Father, kay Pastor Raboni, Lord God, kay Brother Virgil Ampel. Di ko alam, Panginoon, kung ano man ang kanilang gusto, Panginoon, na hinanaing. Ngunit dahil, Lord Jesus, sa sinasabi mo, kung ikaw ang aming unahin, lahat ng bagay ipagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil buhay na buhay ka na Diyos, na nangako, Panginoong Jesus, hindi ka, Panginoon, nagsasawa. Sa bawat ginagawa namin, Panginoon, ay sinasamahan mo kami. Pinagpapala dahil ito'y pangako mo sa amin, na bagamat ikaw, Panginoong Jesus, ay Panginoon, hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon, ngunit nagpakaduka upang kami, Panginoong Jesus, hallelujah, itaas, Ama, at katagpuin ang lahat ng aming pangailangan. Salamat, Lord God, sa bawat isang naririto, sa makasama po namin na wala rito, Panginoon, alalahanin mo rin sila, at sila po, Diyos, ay patuloy mo, Panginoong Jesus, tulungan na ma-overcome ang lahat ng mga pagsubok na dumarating, dahil, Lord God, hallelujah, pinili mo. Sabi sa John 15:16, hindi nga kami ang pumili sa iyo, hindi nga namin ito ginusto, bagkus ikaw ang siyang pumili sa amin at inilagay mo ang mga bagay na ito sa mga puso upang gawin para sa iyo. Kaya purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa bawat isang nandito. Salamat sa buhay ni Pastor Oswald Chambers, Lord God, na ginamit mo siya noon at hanggang ngayon, Panginoon, ay natutunan pa rin namin ang mga mensahe mo sa sa pamamagitan niya. Salamat sa Daybreaker, Father. Hallelujah, silyuhan mo ang bawat panalangin namin ng iyong banal na dugo. Tayo po ngayon, hallelujah, sama-sama pong mag-declare. Hallelujah, let's receive the blessing from the Lord. Hallelujah, that He said in His word, that may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you with grace and peace. May He strengthen your heart in His love, rooted in Christ and unshaken by storms. May you walk in the Spirit's wisdom, clothed with humility, armored with truth. May your hands serve boldly, your lips proclaim faithfully, and your life reflect the glory of Jesus, who is able to do far more than you ask or imagine. Now to Him who is able to keep you from stumbling and present you blameless before His throne with joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, and power now and forevermore. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, and everybody says, Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat po. Amen. Thank you again, Pastor Jenny Lynn, and all those who led the prayers, and even those who prayed alongside in silence and agreed in prayers. So, sige po, purihin ang Panginoon. Ay, sige po, Pastor, go ahead po. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, alam ko pong mayroong pero pwede po ba nating awitin yung chorus lang ng I Offer My Life as we hear the word of God and as we receive the benediction? Can we sing this song without any music background? Kahit kayo po yung naka-unmute o kahit na po kayo yung gustong mag-unmute, just sing this song and let us offer it to our God. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a living sacrifice, Lord, I offer you my life. Isa pa po. Lord, I offer my life
everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my life to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Thank you, Lord God, for this song. Thank you, Lord God. We offer our life as you offer your life for us. And amen. Thank you po. Purihin po ang ating pong Panginoon.